Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nakuha na nila ang bagay na nasa loob ni Ocaron, at ito pala ay si Turbo Granny. Nagawa din ni Ocaron na magamit ang kapangyarihan ng matanda, habang ang itlog nito ay nawala ni Turbo Granny kung saan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 12. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ng pusa na si Turbo Granny, na ang mga itlog mo ay binalot ng isang sapin ng aking kapangyarihan. Ito ay isang bilog na humigit kumulang 5 cm ang laki, at may makintab na gintong kulay. Kapag nakita mo ito, agad mo itong makikilala. Sina Turbo Granny, Momo at Ocaron ay nasa labas, at hinahanap ang nawawalang itlog. Naiinis na si Ocaron dahil hindi niya ito mahanap kahit saan, habang sinabi naman ni Momo na parang hindi natin ito makikita. Imposible para sa atin na mahanap ang isang napakaliit na bagay. Sinambit ni Turbo Granny na sa palagay ko ay hindi niyo ito mahahanap dito, at baka may nakakita na at kinuha ito. Isang makapangyarihang espiritual na enerhiya ang naninirahan sa loob ng bilog na iyon, at alam mo ba, ang mga espiritu at yokai ay naaakit sa mga ganitong bagay. Naniniwala sila na kapag nakakalap sila ng maraming espiritual na enerhiya, maaari silang muling mabuhay, kaya't ang masasamang espiritu ay inaatake ang mga tao, upang nakawin ang kanilang enerhiya. Sinabi ni Momo, na kung ganoon, hindi ba tayo nasa panganib? Kung may kumuha na nito, wala nang silbi ang maghanap dito. Sinambit ni Turbo Granny, na pero sino ba ang nakakaalam, baka nandito pa rin ito. Labis namang nagalit ang dalawa sa matanda at pinagsisipan nila ito. Sinabi ni Momo, na ikaw ang dahilan kung bakit ito nawala, habang sinaad ni Ocaron, na tumulong ka din sa paghahanap. Sinambit ni Turbo Granny, na kayong mga siraulo kayo. Tumigil na kayo, dahil nasasaktan ako. Tumigil na ang dalawa sa pagsipa, habang sinabi ni Momo, na baka mas mabuti pang bumalik na lang at mag-isip ng ibang paraan, na sinang-ayunan naman ni Ocaron. Sinaad ni Turbo Granny, na hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa niyo sa akin, mga bata. Bumalik na ang tatlo sa bahay ni na Momo, habang sinalubungan sila ni Seiko at tinanong, na kung ano na ang nangyari. Sinabi ni Momo, na wala kaming nahanap, habang sinabi ni Seiko, na wala tayong masyadong clue kung nasaan ito, at malinaw na hindi niyo ito mahahanap, at huwag mong kalimutan na mayroon ka pang kapangyarihan ni Turbo Granny sa loob mo. Mukhang hindi ito nag-a-activate ng basta-basta sa pagkakataong ito, pero delikado pa rin ito, subukan mong huwag gamitin ito hanggang hindi pa natin alam ang higit pa tungkol dito. Sumang-ayon naman si Ocaron kay Seiko, at kinabukasan ay pumasok na si Ocaron sa kanyang paaralan. Bigla naman itong nagulat dahil may mga lalaki ang umakbay sa kanya. Sinabi ng lalaki, na kamusta? Ikaw ba ang nakikipag-date kay Ayase-san? Sinaad ni Ocaron, na hindi. Hindi kami nagde-date, habang sinambit ng lalaki, na seryoso ka ba dyan? Kung ganoon, maaari mo ba kaming ipakilala sa kanya? Sobrang cute ni Ayase-san, hindi mo ba nakikita? Palagi kong gustong magkaroon ng something sa kanya. Napaisip naman si Ocaron at sinabi sa kanyang isipan, na hindi ba samasagi sa isip ko, na cute si Ayase-san. Hindi ko kailanman naisip ang ganong bagay, mula nang makilala ko siya, masaya na akong magkaroon ng kaibigan. Pero sa totoo lang, napakaganda niya ngayon na naiisip ko ito. Pinagsusuntok ni Ocaron ang kanyang mukha, habang sinasabi sa kanyang sarili, na mag-relax ka. Kaibigan lang siya, hindi ko dapat isipin kung cute siya o hindi ito tama. Sinabi ng lalaki kay Ocaron, na nagkaroon ka na ba ng something sa kanya, hindi ba? May chismis na ginagawa niya ito sa kahit sino. Hindi naman inasahan ni Ocaron ang kanyang narinig, at tinanong kung sino ang nagsabi nito. Sinaad ng lalaki, na wala akong ideya, pero totoo ba iyon? Sige na, ipakilala mo kami sa kanya. Bigla namang hinawakan ni Ocaron ang kwelyo ng lalaki at sinabi, na sino ang nagkakalat ng chismis na yan. Sinambit ng lalaki, na ano bang sinusubukan mong gawin, Mangmang? Gawin mo na lang ang hinihiling namin, okay? Unti-unti namang nagbabago ang itsura ni Ocaron patungo sa pagiging Turbo Granny at sinabi, na tinanong ko kung sino ang nagpakalat ng chismis na yan. Hindi siya ganoong klaseng tao, kaya itigil mo na ang pagpapakalat ng chismis na yan.
Nanginginig naman sa takot ang lalaki nung nakita niya ang pagbabago ng anyo ni Okaron at sinabi, na sinabi ko na sayo na hindi ako ang nagsabi niyan, at alam ko nang hindi totoo yan, kaya bitawan mo na ako. Agad na binitawan ni Okaron ang lalaki, at bumalik na din ito sa pagiging tao, habang ang lalaki ay napaubo, na ikinabahala ng kanyang mga kasamahan at tinanong nila ito kung okay lamang ba siya. Humingi naman ng tawad si Okaron sa nagawa niya, at agad na nagtungo ito sa kanyang upuan at kunwaring nagbabasa ng libro, upang takpan ang kanyang mukha. Sinabi nito sa kanyang sarili, na huminahon ka Okaron. Bigla namang lumitaw ang Lucky Cat charm sa kanyang bag na ikinagulat niya, habang nagsalita ang pusa at sinabi, na mukhang nahihirapan ka, bata. Sinambit ng kabadong Okaron, na si Turbo Cat. Mabilis na kinuha niya ang kanyang bag at agad na tumakbo palabas ng kanilang silid. Nang makalayo na ito ay muling nagsalita si Turbo Granny, na mahigit 100 taon na ang lumipas mula noong huling beses akong tumapak sa isang paaralan, napakaganda na ng lugar na ito ngayon. Tumayo si Okaron upang tignan ang kanilang paligid kung may tao, habang sinasabi nito, na anong ginagawa mo dito, at hindi ka ba kinulong ng lola ni Momo? Sinabi ng Turbo Cat, na sinabi sa akin ni Hoshiko na dapat malaya ang mga pusa na gawin ang anumang gusto nila, kasi wala naman silang ginagawa kahit papaano. Ang tinutukoy na Hoshiko ng pusa ay ang lola ni Momo, na si Seiko. Napabuntong hininga naman si Okaron, habang patuloy na nagsalita si Turbo Cat. Sinabi nito, na isantabi na muna natin yan, wala ka bang mas mahalagang problema? Ang kapangyarihang iyon, hindi ba medyo pabigat para sayo? Hayaan mo akong pumasok muli sa katawan mo, pero huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko na ulit ang aking mga kapangyarihan, nangangako akong lalabas ako, hindi naman ganoon kahirap yun. Sinabi ni Okaron, na huwag mo akong paglaruan. Unang-una, ibalik mo ang aking mga itlog. Huwag mong subukang lokohin ako. Bigla namang dumating si Momo sa kanilang kinatatayuan at sinabi, na Okaron, anong ginagawa mo? Mabilis na pumasok si Turbo Cat sa bag ni Okaron at binulungan niya ito na huwag niyang ipaalam na nandito siya, habang sinambit ni Okaron, na Ayase, sa loob ng aking bag ay naroon si Turbo. Bigla naman itong napahinto sa pagsasalita, dahil napakaganda daw ni Ayase na sinabi niya sa kanyang isipan, at natulala ito habang pinagmamasdan niya ang kanyang mukha. Matapos mapagtanto ni Okaron ang kagandahan ni Momo, ay bigla nitong inalis ang kanyang paningin sa kanya, at naglakad papalayo. Sinabi ni Momo, na anong problema, bakit ka umaalis? Sinundan ni Turbo Cat ang dalawa, habang sinabi ni Okaron kay Momo, na wala ito, naguluhan lamang ako. Patuloy sa paglalakad papalayo si Okaron kay Momo, habang sinabihan siya ni Ayase na bumalik ka dito. Ang kanyang paglalakad ay bumibilis hanggang sa tumakbo na ito, habang hinabol siya ni Momo at sinambit, na para saan ang pagtakbo mo. Bumalik ka dito, sira ulo. Sinaad ni Okaron, na ginulo mo ako, habang sinabi ni Momo, na malalagot ka talaga sa akin. Mukhang nahuhulog na ang loob ni Okaron kay Momo, kaya niya iniiwasan ito. Habang naghahabulan ang dalawa, ay sinamantala ito ni Turbo Cat na tumakas at sinabi, na mag-e-enjoy muna ako dito sa campus. Makalipas ang ilang sandali, si Momo ay nasa kanilang silid na labis na naiinis, na napansin ng kanyang kaklase at tinanong, na ano ang kinaiinis mo, ano ang nangyari? Ito ba ay tungkol sa iyong boyfriend? Sinabi ni Momo, na sa hindi malamang dahilan, ay tumakbo ito papalayo sa akin, talagang nakakapangilabot ito. Sinabihan na din kita diba na hindi ko siya boyfriend. Sinaad ng kanyang kaklase, na mabait siyang tao, hindi mo ba yon naiisip? Sinambit ni Momo, na anong sinasabi mo, habang sinabi ng kanyang kaklase, na narinig ko ito sa mga babae ng Class C. Sinasabi nila na may mga lalaki ang nagsasabi ng masama tungkol sayo, at gusto niyang harapin ang mga ito. Tinanong ni Momo, na anong ibig mong ipahiwatig, habang sinabi ng kanyang kaklase, na mukhang may chismis na kumakalat na masama tungkol sa iyo, kaya siya nagalit. Sinaad ni Momo, na kung ganoon, bakit niya ako iniiwasan? Inilipat naman ang scene sa campus, kung saan may mga pinagmamasdan ng mga estudyante. Ang tinitignan ng mga estudyante ay si Ira, at habang naglalakad ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili, na sobrang ganda ko. Ang simpleng paglalakad ko lang sa campus, ay pinagmamasdan na ako ng mga tao. Hindi lang ako maganda, kundi binabati ko rin ang mga bobo at birhen sa labas na may ngiti.
Kung akala nila na ang isang kagandahan tulad ko ay gusto sila, sigurado akong mabubuhay sila ng masaya. May kagandahan din ako ng loob. Pero kahit na ako'y perpekto, may mga bagay pa ring nagpapagalit sa akin, kahit na ipinakalat ko ang hinala na siya ay isang malandi upang sirain ang babaeng iyon, hindi naman kumalat ng husto ang tsismis at iyon ang nagpapagalit sa akin. Walang nakakaintindi talaga na ang babaeng ito ay isang demonyo, nakita ko ng malinaw noon na nagkaroon siya ng mga demon wings. Si Aira pala ang nagpapakalat ng tsismis, at nakikita niya din ang psychic power ni Momo, ngunit inakala nito na ang kamay na ginamit ni Momo ay isang demon wing. Sinabi pa niya sa kanyang isipan na si Momo Ayase, tiyak na isa siyang demonyo, pero ang katotohanan na bigla kong nakita ito, hindi lang ito basta nangyari ito dahil ako ay pinili. Sa isang paraan, nakuha ko ito dahil ako ay sobrang ganda, ang patunay nito ay nahulog mula sa langit. Ang gintong bilog, ito ang patunay na kailangan kong iligtas ang mundong ito mula sa mga nakakainis na demonyo, hindi ba? Dahil naiintindihan ko, ay gagawin ko ito. At sobrang ganda ko. Ang hinahanap na itlog ni Ocaron ay nakay Aira pala, at tila ito ang dahilan kung bakit niya nakikita ang kapangyarihan ni Momo. Dito na natatapos ang chapter 12 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!